Certificate of Registration sa BAR. Visible agad ang mga tax type at tax form na kailangan i-file every deadline. Pero alam nyo ba na meron pang other reportorial compliance na kailangan nating i-submit every deadline? Una na sa listahan dyan ay ang Summary Alpha List of Withheld Taxes at Source. Ito yung mga 2307 na nakukuha natin sa customer na winidheld sa atin during their payment. Ito ang reporting na sinasubmit sa e-submission email para i-support kung ano-ano yung details ng mga claim natin na creditable withholding tax. Ang submission nito ay every quarter at every annual. Sa quarter, first hanggang third quarter, ang fina-file mo dito or sinasubmit mo dito ay yung mga claims mo sa kada quarter. Habang sa annual, ang sinasubmit mo naman dito ay yung claims mo for the fourth quarter. Ang next naman ay ang quarterly alpha list of payees or yung CAP na tinatawag. Ito naman, ang filing nito is every quarter and annually. Ang ina-alpha list dito ay yung mga winidheld natin na mga rentals, suppliers, goods or services, and other service provider. Ang sunod naman ay ang summary list ng sales and purchases na sinasubmit kasabay ng VAT return. The significance of SLSP is to break down kung saan nanggaling yung mga output tax at claims ng input tax. Ang next naman is yung alpha list ng annual information of income taxes withheld on compensation or yung 1604C. At ang 1604C, dito mo makukuha or ma-generate yung mga 2316 ng each employees. Ang purpose nito is to well-detail yung bawat compensation ng mga empleyado na dineclared mo sa 1601C monthly. In other words, ang 1604C ay summary ng totality na dineclared sa 1601C from January to December. Next naman is yung alpha list of annual information return of creditable income taxes withheld or yung expanded. Dito naman yung kabuuan ng annual na withheld mo sa mga suppliers mo ng rentals, ng goods and other services, ganun din yung mga service provider mo ng mga professionals. Ang huli at ang pinaka-common na nagkakaroon ng non-compliance is yung submission ng annual inventory list report. Ang submission nito is every 30th of January ng next taxable year. Ang nakalagay dito is yung ending balance or yung value ng ending inventory na i-carry over mo papunta sa next taxable year. Technically, magiging part to ng current asset mo sa iyong financial statement. Kaya check mo kung meron kang non-compliance sa mga nabanggit nating other reportorial compliance.